Tiniyak naman ng Malacanang na papayagan ang mga rally ng mga taga-suporta ng mga Duterte basta wag lang lalampas sa mga limitasyon ng paghahayag ng saloobin. Ikinagagalit ng mga Duterte supporter ang iligal umanong pagkakaaresto at pagsuko kay Duterte sa ICC at ang hindi maayos na pagtrato at pambabastos ng arresting team sa dating Pangulo. Mga dahilan ng sunod-sunod na idinaraos nilang mass actions. Eden Santos sa balitang yan. Hindi pipigilan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpoprotesta ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa harap ito ng pagtitipon-tipon ng mga Duterte supporters sa iba't ibang lugar sa Mindanao na dismayado sa umano'y iligal na pag-aresto at pagsuko ng gobyerno sa dating Pangulo sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, karapatan ng mga ito na ipahayag ang kanilang sentimiento. Yung mga nakikisimpatya po sa dating Pangulong Duterte, karapatan po nila yan. Hindi po yan pipigilan. Karapatan po nila na malungkot, magdalamhati para kay dating Pangulong Duterte. Wala pa po tayong nakikita na maaaring makaalarma po sa administrasyon. Kapag po dumating na po yun, sa puntong iyon, at puro po kasinungalingan na talaga ang kanilang mga sinasabi at ito'y nakakaalarma na po sa maaaring epekto sa taong bayan, dun po kikilos ang gobyerno. Pero babala ng Malacanang na huwag lalagpas sa limitasyon ng pagpapahayag ng saloobin ang mga taga-suporta ni FPRRD. Pero kung susobra po, of course, magkakaroon po tayo ng plano kung paano po ito masasawata para po ito ay para sa gobyerno, para sa taong bayan. Kapag ka po kasi nagkaroon ng demolition, or destabilization, hindi po pwedeng tulugan ng gobyerno to. Lalo po na ang gobyerno naman ay sumusunod lamang sa batas, gumagawa lamang ng kanilang tungkulin. Bukod kasi sa iligal na pagdakip kay dating Pangulong Duterte, ikinagalit din ng mga taga-suporta nito ang umano'y hindi maayos na pagtrato at pambabastos ng arresting team sa pangunguna ni PNP Criminal Investigation and Detection Group Chief Police Major General Nicolas Torre sa grupo ni FPRRD na nagdulot ng tensyon. Aminado naman si Castro na normal lang ang naging reaksyon ng asawa at anak ng dating Pangulo sa nasabing sitwasyon dahil pamilya ang mga ito. Magugunita na nagwala at sinigawan ni Castro ang mga pulis na umaresto noon sa kanyang kliyente. Pero paliwanag nito na magkaiba ang dalawang sitwasyon. Normal lang sumigaw at magmura. Pamilya po yun eh. Hindi po natin mawawala na gano'n na maging damdamin. Hinuli ng walang warrant of arrest, walang kaso, at hindi man lang sinabihan yung kliyente ko ng nature of the case. Ang sabi, confidential. What should the counsel react? And how would the counsel react on that? This situation of the former President Duterte, it's different from the case that I handled. There were violations committed by the police officers during that time, that's 2015. But in this case, all the documents, all the legalities, nobody can question that. Idiniin naman ni Castro na walang betrayal o pagtataksil sa panig ng Pangulo sa pagtulong sa pag-aresto kay FPRRD. Mas dapat po na ang Pangulo, ang gobyerno, ay hindi nagbe-betray sa batas. Kinumpirma rin ng opisyal na ginastusan ng Office of the President ang eroplanong inarkila sa pagbiyahe kay FPRRD patungong The Hague, Netherlands. Ang gobyerno po, ito po ay may kaugnayan sa assistance po na ibinigay natin sa Interpol. So sabi nga natin kapag hiningi po ang assistance, siyempre po dapat kumpleto po. Dahil kung wala naman po na ipoprovide na sasakyan para madala po ang dating Pangulo sa ICC, parang hindi rin po naging kumpleto ang pagtugon natin sa ating commitment to the Interpol. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.